na gagamitin nito sa election. Yaw na po ang ACMs nato, yaw na po ang mga ballots natin, na-train na natin lahat ng mga electoral board. So, yun na lang ang inaantay natin, election day. Yun, all set na, Gabos, ma'am, down the line sa mga munisipyo. Alright. So, may mga election-related po tayo na mga nai-record regarding naman sa election offense sa probinsya ng Catanduanes or sa Bicol region. We noted dyan sa Catanduanes, medyo nagsabi sila sa amin, may nakikita tayo mga post na may mga vote buying dyan eh. So yun po. Pero yung violent incident po is wala naman tayong nanonotice or naririnig dyan sa Catanduanes. Apo, paano po ina-appreciate or ina-actionan ng COMELEC yung mga reports about vote buying po, ma'am? Actually, meron nung nakarating sa amin na mga pictures or di kaya complaint. Right now, nagpa-issue na po ako ng at least 2 show cause order sa 2 allegedly nag-violate po. Pero what we want po sana is meron nung maglabas ng ebidensya at mag-witness po. Na talagang may na-receive or meron silang nakita or meron sila, they participated in the vote buying. Kasi right now, medyo mahihirapan ho tayo. Kasi majority is pinapakita lang is pictures. So, pictures itself will not stand in court. Yes, so, ang kailangan po talaga namin is complainant or kahit po is hindi namin i-divulge yung inyong identity. Yung inyong identity. However, kailangan ho talaga namin na somebody will testify po in court. Just in case po mag-preliminary investigation tayo at may ma-found tayo na probable cause. Opo, yung 2 show cause order, sino po yung intended? Kanino po intended po yun ng mga politiko? One is, nakita natin is TGP. Merong dumating sa amin, TGP, party list. At isa po is running for vice. I'm not so sure wala kasi ako sa office. Pero pinirmahan ko na po yung show cause order. Running for vice governor? Yes, I think so. Yeah. Walang specific, anong pangalan po? Kasi 2 yung kandidato as vice governor. Wala ako sa office medyo sa dami ng inisuhan ko ng show cause order. Pero ang alam ko 2 ang na-issuehan ko dyan sa Catanduanes right now. Opo. Doon sa Pandan, kasi mayroon doon na yes, isa pa, si Pandan. Yeah, si Pandan po kahapon po. Na-issuehan ko din po yung si Tabirara ba yun? Mayor Tabirara. Mayor Tabirara. Mayor, na-issuehan ko po, I signed the show cause order po sa kanya. Kasi may dumating po sa amin na footage na andun po siya, namimigay allegedly ng 500 pesos, nag-house to house. Mismong, paano binavalidate yung picture? Kasi ngayon, madali na matamper yung picture eh. Wala bang video? Precisely. Walang video na I think it's a video. Video. Video yata ang nakarating sa amin. Just, tingnan ko na lang ko kasi hindi ko naman siya actually medyo na-evaluate. It's our legal and I just signed all the show cause orders. Yeah. So, anong proseso niyan after the show cause order? Magpapaliwanag sila, then diretso na decision. Yes. Kailangan po magpaliwanag sila. Kung hindi po, conclusive po, kung hindi sila magpapaliwanag at hindi po nila sinabit yon, is way na po ang right nila na marinig namin yung part nila. Then, immediately po, magpa-file po kami ng kaso laban sa kanila. Ano pong impact na yan after the case? Pwede ba mag-ground for disqualification? That could be possible po. One is a filing of an election offense case and we will endorse that to the Committee on Contrabigay sa Manila for possible filing of disqualification. Alright. Baka may hapot si Rodrigo de Cuatro. Tabi. Go ahead. Go ahead. Good morning. Good morning po, RD. Good morning. Yes po, regarding naman dun po sa pinaliwanag dito ng ating provincial election supervisor regarding dun po sa mga machines na napagkakamalan ng ng community natin na
parang ito na daw po yung voting machine natin, which is hindi naman pala po. Ano yung sa inyo po nito, RD? Anong machine ba? May anong nahiling po ninda na machine dyan? About dun po ata ito sa mga internet server daw po, na may mga van daw. Transmission device po. Yes po, yes. So is that yung issue na may parang COMELEC logo na nakasakay po sa allegedly sa vehicle ng sarong kandidato or relative ng kandidato? Yan ba 'yon? Hindi po actually RD. Ito po daw ay isang private vehicle na naglalaman ng parang mga devices na idina-download sa isang lugar dito sa Catanduanes, which is inexplain naman ni Attorney I forgot Canicola na this is the private party na nag-install ng mga server. Apo. Yes. I think yun yung I1 Yung I1 is meron kasi silang mga facilities. Ito ang tawag natin is transmission devices. Apo. Ito po yung mga hardware na gagamitin nila para ma-avail namin yung kanilang services sa pag-transmit po ng result. So ito po is mga Starlink po ito, mga kable po ito, mga modems po ito, etc. na kailangan po talagang i-install sa mga voting centers. So authorized naman po yun? No, actually sila ang namin, authorized po yun. Authorized po yun, pero hindi namin pag-aari po yung hardware. Ayun. Ano pong pag-aari po ng I1 yun. I1. Private entity po ito. Na on election day, kailangan nilang i-up yung system, when say i-up or i-activate po yung device na yon para magamit namin. Parang counterpart nyo natutulong sa inyo para yung internet... No, actually, yung service po, parallel lang Globe, sila po yung go-between Globe, Smart dito, and Starlink. Sila po ang kausap ng mga ito kasi hindi namin kinakausap yung mga yan, yung mga telcos na yan. Sila ang kausap nito, sila ang magbibigay ng service, at sila ang babayad dito sa mga telcos na to. At yung service na yon is i-avail namin. Yes. RD? Opo. Kasi kung hindi nyo po ito nakakausap, so inform po ba yung community natin kung ano ba yung itsura ng mga devices nito compared sa voting machine? Yung mga tao kung anong gagawin dyan. Kasi kanila yun, pag-aari po nila yun. Ayan. So, inform mo kami kung anong klaseng device ang kailangan i-install sa isang voting center o ano ang gagamitin na modem o anong gagamitin na transmission device sa isang sa isang voting center. So, for example po, dyan po sa Gemma Mess, yung barangay mo? Kung saan ako nag-aadal. Yes, oo. So sa Gemma Mess, kakagaan po yan dyan, for example, ang gagamitin dyan, Globe. So kayo po, kaganinda po yan dyan ng mga signals ng Globe ng I1. So bako po kami yan ang magkakaag dyan. Ang magkakaag kayan, iyang po ang service provider na yan. So daiman po yan ning sa election, it has nothing to do with us. Yung paglagay po nila ng kanilang mga transmission devices dyan. Parang booster po ito, ma'am, Parang booster ng signal. Modem po, sir. Modem. Para lumakas yung signal at maging capacitate yung magamit nyo during the election. Yes. Oo. Yung pang-transmit lang na halos 5 minutes lang namin gagamitin yung internet. Yun lang. Maganda, mapaliwanag natin kasi para hindi nagdududa ng mga kabayan. So, ibig sabihin, ito ay alam nyo pero yung booster lamang participation nila, hindi doon sa real election. Hindi, wala ko talaga. Ang participation lang nila sa amin is, dito po, maglagay kayo ng transmission device, yung mga hardware. When we say yung equipment. Pero itong equipment na to, hindi talaga namin ito kaagad gagamitin. Gagamitin lang namin ito after po ng voting. Kung magta-transmit na kami. Oo, it has nothing to do with voting. Maganda, napaliwanag natin. With counting. Oo. Kasi marami nagdududa. Counting and canvassing.
Yes. Oo. Dahil po yan gagamitin. Actually, kung hindi po yan up during from 5 o'clock in the morning hanggang alas 7 ng gabi, dahil po maapektuhan ang eleksyon nita. Yeah, very good. Alright, siguro i-follow up ko po ma'am itong nanungon sa vote buying kasi para ma-empower pa natin yung mga kabayan natin kasi malapit ng eleksyon, syempre mga bigayan nandyan talaga eh. Paano nila maisusumbong na maigi? Ano mga very vital evidence para maging maganda yung kumbaga yung presentation nila at saka real sa indang mga isusumbong sa inyo? Opo. One is, kailangan po picturean ninyo at kung makakuhan po kayo ng videohan nyo po. One, yung binigay sa inyo at yung taong nagbigay sa inyo. Then, report it to us. May mga opisina kami dyan sa mga munisipyo and even provincial office and regional office. Or you can email it to us. Or you can even call our hotline para sabihin sa inyo kung saan po ninyo ipapadara or i-email yung mga ebidensya ninyo including complaint. Kung mayo po kamong complaint, we are willing po to assist you to draft the complaint. Then kung ayaw nyo po na malaman kung sino kayo, yung complainant kayo, then we will make sure na confidential po yung inyong identity. Yeah, very good. Kasi ang iba kasi wala pang alam tungkol sa pagsumbong. May nilabas kayo na parang QR code. Pwede po ba yun doon? Yes. Yes, yung QR code po yan at andyan po din po yung hotline namin. Up na po and running na po yun. Anytime po pwede ho kayong magpadala dyan sa QR code na yan. Mag-email ho kayo. At the same time, tumawag ho kayo at may sasagot ho sa inyo. Yes. And this time, saan ang pinakamaraming probinsya na may mga sumbong ng vote buying po ma'am? Sa Bicol? In Catanduanes, in Albayan, including in Masbate. Yun, and Camarines Sur. Sige. May tanong si Sir Buddy. Go ahead, Sir Buddy. Okay. Good morning, Attorney Balisa. Kailangan bang isa lang na ma-proven vote buying beyond reasonable doubt para ang isang kandidato ay ma-disqualify at mabigyan ng kaukulang parusa or preponderance of evidence o isa lang pwede natabi? Ay sir, kasi ganito yan eh. Ang quantum of evidence na nire-require po ng court is guilt beyond reasonable doubt. Yes. So kailangan po talaga is tight po ang ating ebidensya. So yaon po yung physical evidence. When we say physical evidence, andyan po yung money, andyan po kung ano man yan na binigay or whatever. And meron po tayong testimonial evidence, which is kailangan talaga namin ng complainant. Ang masakit po talaga dito is nahihirapan kaming mag-convict na magpa-convict ng mga violators. It's because andyan po yung physical evidence pero po nagkakawalaan po yung aming mga complainant or yung witness. Yun lang. So it will not stand in court kung yun lang po ang available, yung physical evidence. Kung wala pong magpo-proof na yan po ay na-receive ko, yan po ay pinimigay ng ganito at yan po ay galing sa isang kandidato. So mag-come out into open sila kasi syempre nagsusumbong na, BO na tabi ma'am, ano? Yes, at any rate po, we also have an agreement with DOJ na ito pong mga witnesses na ito will be protected and will be put under witness protection program. Yun, so hindi sila matakot kasi may mga possible protection naman na ibibigay. So pwede magtaram sa inyo. May hotline po tayo ma'am this time para maaraman ka ito nagdadawang sa tuya. Yes, we do have. Sorry nasa travel kasi ako. I don't have the numbers. Pero andyan po yan. Kung if you have the QR code po na pinadala, di kaya mamaya ipapadala ko sa iyo. Sige po. Alright. One more. May tanong pa si Rodrigo. Yes. RD, isang tanong na lang po, RD. Ano po yung contingency plan nyo po in case na magkaroon po ng brownout lalo dito sa Catanduanes na very brownout stricken area, RD? Okay, one is meron namang promise po ang lahat ng mga yung cooperatives, electric cooperative, including NGCP, na mayo po kita ning brownout. Pero just in case po, talagang daiman maiwasan na magka-brownout, magkaroon mga faulty whatever,
is igwa po kita ning batteries. Battery. Yung ACM po, yes, batteries po, na fully charged po yan. Actually, sinabihan ko na po yung mga election officers natin na siguraduhin na bago ilabas yan o ibigay po sa mga teachers yung mga batteries, it should be 100% charged. At yung batteries na yan can stand for 14 hours. Ayun, matagal pala. Continuous use. Very good. Yes, 14 hours. So, kahit po mayo po ning kuryente sa voting center, they can use po the batteries para ho matuloy-tuloy ang voting naman. Opo. Ma'am, ano ina-expect natin? Ano ang pagkakaiba ng election this time kumpara sa nakalipas? Gaano kabilis ngayon and gaano ka-effective yung mga gagamitin natin this time? Ay, ngayon po is medyo bago yung mga makina natin, ano? And may opportunity po yung mga tao na ma-review po yung kanilang mga binoto because mas malaki po ngayon ang screen natin sa machine. Plus, of course, fully trained naman ang mga teachers natin. Now, hopefully is, right now is, peace and order natin sa Region 5 is much better compared to other election years. Alright, ilan po yung manpower natin sa COMELEC? Suffice ba para maging effective yung ating result nitong election? Actually, kung titingnan mo kung COMELEC manpower lang kulang kami. Pero we have all the deputies po. Andyan po yung DepEd, andyan po yung mga deputized agencies natin na tumutulong sa atin. And we are mobilizing electoral boards pa lang po is around 30,000 for Region 5 alone. Then, we will be also utilizing around 6,000 PNP personnel and more than ilang libo din po na AFP personnel. At andyan din po yung Coast Guard. Andyan din po yung National Bureau of Investigation and NICA and all others po na law enforcement agencies na tumutulong sa atin. So right now, sufficient naman po ang ating manpower to man not only the voting and counting and canvassing, and then including yung mag-maintain po ng peace and order. Opo, last na lang ma'am, kasi yung pagdakip nito mga vote buyers, is it pwede sa PNP na sila mismo ang manghuli, parang yung pinaka-purpose para manghuli ng mga vote buyers? Direkta? Yes, actually may mandate po sila ng ganyan, ng kontradaya. That's part of their job na one is mag-conduct po ng surveillance, mag-conduct po ng intelligence, including po manghuli po those who are violating election laws, including vote buying in flagrante delicto. Yun, kasi yung ibang mga nakausap namin PNP, ang sabi, kailangan may magsumbong sa kanila para ma-implement. So sila pa lang pwede na direkta. Pwede, kung sa harap-harapan na po ninyo ginagawa, pwede ba hindi nyo huli? Tama. Kasi flagrant delicto. Diba? Even private citizen can do it. Naihulihin po nila. Oo. Sige po, ma'am. Unless may mga hindi kami natanong, go ahead po sa mga other announcements kang COMELEC sa Region 5 and sa Catanduanes. Yes, we are inviting po the media, the public, and those who are interested po to witness po the final testing and sealing sa May 5 po, dyan sa mga voting centers natin. Yes, May 5, alas 8 ng umaga. Meron ho tayo dyan ng final testing and sealing at kung gusto niyo pong mag-volunteer is kayo po ay bumoto, at least po 10 botante is pwedeng bumoto during the final testing and sealing para ho, pa-practice na ho ninyo yung actual na pagboboto on the election day at para ho makita din nyo yung process of zeroing the machine at makita din nyo po na ang machine ay gumagana. And at pagsisil po nun, yung pagsasara ng machine at pagsisil, naglalagay tayo ng seal, in such a way na wala na pong laman yung machine at the same time ho, ready na po for election day. Alright. Thank you ma'am. And every now and then magkakontak kami sa inyo sa mga updates. Maraming salamat sa oras na binigay sa Radyo Periodico. Thank you ma'am. Mabalos po. Maganda kasi nakausap natin direktamente dyan sa Region 5 ang satuyang sadiring regional director kan COMELEC. May sadiring na regional director. Okay, magayon na information tabi kay Periodico Rodrigo and Sir Buddy na aware ang kada saro sa vote buying. Kung paano mandakop, maghuli. Pero meron kita mismo ng residente, pwede.
using your gadget. Yes, Dahil nang ngunyan tao na dahil ng cellphone. Iyo baga. O video, much better ang video at kung minsan masakit i-tampered. No? Kaysa photo na pwede mo yan na i-green TV o i-tampered na masakit. So, pigi-imbitaran ng COMELEC na maging concern kita sa mga residente mismo. Yes. And sa PNP mismo, igo palang mandate sinda na direktamente pwede manghuli. Oo. May mandate. Yes. Kasi sa ibang mga PNP gataram, kay puwan ngayon, may sumbong muna sa muya. Anong apo yan? Complag. Moto proprio. Ibig sabihin yan yung caught in the act. Kasi sa mga ordinary, sa mga ordinary case, pwede naman yan, di ba? May gahabon. Pwede mo na kupon direktamente. Citizen's arrest, pwede. The same matter sa vote buying. Pero kung alam nila paano yung gining kapulisan, di yan magiging milagro. Kaya nga may strategize man PNP na dapat nakasibilyan. bako, biskin din nakasibilyan. Siyempre matago-tago ka man. Tago ka man. Correct ka Alam dyan. nga ma-door display. Election offense is a criminal offense. Yes. Yes. Oo naman. So ang ganyan, iguana pa lang sa katanduanes. Actually, ini po, show cause order pa man sa na. Duwa ito, Duwa? Na itataw, tulo. Tulo ba? Tulo? Sabi ni COMELEC, TGP, Uh-huh. itaram kung si Sai, of course yung sarong Vice Governor, Yes. then sa Pandan, si Mayor Takoy Tabirara. Iguan yung pinag-publish ng COMELEC sa national Oo. Pero, ang sabi ni Mayor Takoy, dahil pa nakabot sa iya, pero sabi magkakasod kasod man yata. Yes. Pinagpadaran pa sana. Kasi, Although show cause order pa lang ini SM Sir Buddy, ano ang impact kay ni sa hiling nindo sa community ta? Show cause order pa lang to. Ibig sabihin pinagpag-explain pa lang sila. pinapa-explain. Pero before May 12, dapat na yan, di ba? Sabi. Pero araw kini, kasi show cause order, ibig sabihin, papa-explain ka kung natataday ka pwedeng kasuhan. Yun. Ayun, and then, Anong reason mo? Tama ba? Ika-counter mo kasi itong nag-akusar. Correct. May accusation, pwede. Kasi limaw, tampered na dokumento yan. Tampered na may pinag-drama na nakahalimaw. Kung TGP ngayon, halimaw, pinasulog ni TGP. O any other candidate. Okay. Tapos, pinicturan. Yun ang maging ebidensya. Pero scrutinize yan kan legal department kan COMELEC. Pero hanggang noon rin, May 8, 9, or 10? Dahil man May yung deadline. masyadong Wala. yan. Okay. Basta i-validate nila yan kung tama. So dahil man tabi diretso na sasabihin na iyon na talaga. Yun na. Kasi sa party ng kalabang, kakapitalo niya. Sikon ngayon ako na siyoko, diba? Yeah. Aram mo, Mabibrainwash yung party na magiging black propaganda. Black propaganda. Party yan Kaya nga nipipasimbag kan COMELEC, tanganin na i-counter mo. Kasi kung dahil ka magsimbag, meaning iyon ang ebidensya ang gagamiton against sa mo sa desisyon na. Correct. Kaya mauobliga. Yes. Kaya ma-informa na nga sa tuyang general public about kung ano ang show cause order. Yes, correct ka dyan. Na di man basta-basta. Basta-basta. Diretso basta-basta mag-husga. Yes. Yan ang pinataram na due process. Due process. Here before it condemns. So, dadawagon muna bago tawaning penalty. No? Kaya lang, siyempre, ngunyan, sa tuyang encouragement din, advice, sabi ba ni COMELEC Regional Director, iguan ni mga mekanismo ng ngunyan ng COMELEC. Correct. Kaya ito, dahil kaya ngunyan, may screenshot na yung QR code. Okay. Madali pwedeng, na yun. yes, pwedeng isabi mo naman na confidential kung pwede, dahil mo na i-reveal. Yes. Di mo kay puhan magpunta sa authority. I-scan mo lang yun ang QR code ng COMELEC. Pwede mo nang mai-submit yung nahiling or na-videoan mo. Correct. Kasi madali naman i-verify din. Kasi may mga ikipahin naman kita kung yung veracity kan picture tampered o dahi. Yes. So, kaya mahiling man nandang kan COMELEC para hilingon kung valid ba o baka ini mga balubagi. Na actually, propaganda. kung ihapot ko ta na, pero di na ta. Okay, ganito Ano ang hapot hapot mo? ko. Halimbawa na patunayan na sutawo na pig-report ng vote buying, di man nangyari, makarisbag daw after election. Pwede. Diba? Kasi, Lalo na kung natalo. oh. Kung nanggana, di ang problema yun. Ay kung tumagilid natalo. Aday, kung gana ka, Kung dapat nga ni mag-risk back eh. Kung sabay, manggana sa day, dapat mag-resbag eh. Diba? Kasi kunyan yun. Lalo na kung gumana, siyempre. Kung bubuwa, tampered, malicious prosecution yun ang tawag dyan eh. Correct ka dyan. Malicioso. So mga marites.
Pero And then, kung ikaw okay. man ang ma-counter, ikaw naman ang mag-presenter mo Magas. sa dirang. Correct Yeah. ka. Correct ka dyan. So, ganito yan. Yung mga persons with disabilities, budang mga senior citizen, yata may yatang magboto 5 to 7. Pero kung di maka-avail doon, makasabay na sila sa regular na manggabotohan. Okay. Yeah. How about itong media practitioner? Halimbawa, mauya ka, pero ma-assign ka, ma-cover sa northern part. Dapat maboto ngun or Magboto ka muna naman sa lugar mo. Okay. Kung sa Pandan ka kapiro din sa Boski, duman ka muna maboto. Okay. Kada mo pwedeng i-text mo yan. Maduman ka talaga. Duman ka talaga. Pero ikaw kaya na-remedyo sana. Kasi nagpuna ka sa UDMA, so pigapod na absentee voting. Yes, so. Kabali yan Ganun DJ. ba? Ganun ba? Kabali ko tayo medyo dyan. Kaya lang, I nag-apply ka see. dapat. Okay. May prescribed date yun. Tangan mag-apply ka. Kaya lang tapos na. Kaya rin na maka-avail. For example, yung kasamahan natin dito, bagamanok yata siya, duman ang cover niya coverage Yeah. Mabuto muna siya before siya magali. Okay. Yeah. Kung naka-absentee voting siya, na-inot na. Actually, ang sa absentee voting ka pero sa Moski, nagpuuna kang sa Rongaldaw. Okay. Pero ang bubutuhan mo lang yun, mga national lang. National, correct. Bako sa local. Pwede din dyan SM Sir Buddy, yung sa tuyang mga presonero. Preso. Oo, na Yes, magkasabay oo. sa absentee. Kaning din na sinda maghalog duman ibig sa sabihin, general may public mga during the prisonerong election day. allowed man magboto. Ikaw man. Yes, yes, Sir Buddy. Ayan. So, paano pabutuhan ng mga bilanggo sa pag-ibig tabi kapiro ng Rodrigo? Bilanggo sa pag-ibig. Pero paano yan manner ng pagboto ni mga nasa preso? Ayan, so day sa sa sabi kang COMELEC, kapag sa sarong jail facility nagkaiguan ning 50 PDLs na nabuboto, magkakaigo sinda ning garong special polling precinct. Duman, sa bidiin Oo. Sa laog. Since diit man sana ang mga PDLs niya to digdi sa Katanduan sa Verac District Jail at sa San Andres. Okay. So magkakaigo kita ng escorted I voting. see. So dadaron Escorted. talaga sinda kan mga jail officers sa indang mga presinto. So, kumusta? Nangampanya ba duman sa mga politiko? Well, ready po may guidelines, Dapat, na pinaluwas ang, kasi- sa pangangampanya kan mga kandidato. So iba man ang setup sa community. Pwede magpunta duman sa Pwede mga po. politiko? Yes, pwede po. Pwede pala makiulay-ulay. Sir Buddy, narinig mo duman? Yes. So ngunyan na SM Sir Buddy, dito pa yan Okay. nahiling ang impact na yan kasi national and local election pa ngayon. Correct ka dyan. Correct ka Oo. dyan. So mahiling ta dyan ang kung halimbawa barangay and SK elections. So sa ngunyan day pa Di pa Pero allowed ba sila na magboto sa local level or Yes, SM. bilog? So nasuspend yan kumbaga kinatigan na ni Korte Suprema na pwede na sinda bumoto national and local level. Local election. Okay. Baka matawan man sila ng may oras din. Nag-ibo ka, mag-give-giving. Alright, sige mga period. Napaaraw na kami sa programa. Nakalagpas na kami pero very important yung interview niya Yes, to. importante. Sa tuyong regional director kan COMELEC and of course an OIC kan Katsu. Very productive man so all daw tangon yan. Magayon ng mga So maraming salamat namin sa Indoga Boss. Unless may mga babatiyon kamo kapiro de Saboski and Rodrigo Di Cuatro. Well, anyway, binabati ko mga taga West Garden Subdivision, PCS 1, 2, and 3, mga punong barangay, so especially si punong barangay Casti, Gimo Casti, asensya ang mga mahiguson, na mga kagawas na di ko nasa saro-saro ang tatibad marengawang kusiba. Naku, si Doc Noel De Leon and family. Dapat batiyon mo yun. Subaybay sa to. Taday ka pamasahe duman Special service yan sa to Everyday yan So anyway, gabos ng mga taga-subaybay sa Radio Periodico News and Views Program. Diyos maraming na aldaw po. Thank you very much sa inyong pag-antabay sa samoyang programa ngunya na Mayo Ono. Sa liwat, Command, inimbitaran ko pa rin kamo aban-aban alas 3 May 1 alas 3 ng hapon sa Kalulubonganon Hampangon sarong political debate na pinangunahan ni Attorney Francisco Samonte Jr. as in ang batch 91 and ang Provincial Prosecution's Office and mga volunteers, civic organizations, so para ini sa mga kandidato as in sa mga
botante na magharampangan duman na madangog ang sa indang mga concerns at kung ano ang mga plano kan sa tuyang mga kandidato. So importanteng aduman kita, importanteng aduman man ang sa tuyang mga gadalaga na kandidato. Good morning. And importante rin, siguro sa Birak, ang tabayan ng taban, kung Nuarin, Yes, Nuarin. kasi capital town nila dapat Correct. ikaw man yung forum Importante, correct ka dyan. para mataon din chance na makapagpaliwanag sa tuyang mga kandidato dyan mismo sa mga residente. Alright, kayo po sino ba lingkod? Opo, si Mr. Salvador Badivillar Isorena, aka Mr. Sabowski, the drummer, bumabati ng napagkagandang araw, na Webes, Mayo, thank you very much sa inyong pag-antawa. Ako lang po ang kakahali lang sa The Hague, Netherlands. Rodrigo Di Cuatro. Rodrigo Di Cuatro. Ano ba si Kapiro di ko nga Mr. FB, Ferde Brizo, God bless Catanduanes, Philippines, and Universe, mabuhay! Hasta la vista! BP! Bangon! Katandunganon! Bangon, Katandunganon, ipadagos na